Lagot na, nabulabog na. Breaking news, wala nang takas, huli ka ngayon. Sino yung huli? Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ni Dane Chase 1 hour ago. Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si General Macana. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan si General Macana at ang The General's Viewpoint mga katunay. Pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macana as The General's Viewpoint. Ipagpatuloy natin. Si Saldico palaging he's always on the move, he's always on the run. Kaya lang kawawa siya. Hindi siya makapagtago sa galing ni Dane Chase na monitor niya kung saan ang punta, saan yung flight niya. Ito, very detailed na update location, Saldico. He just logged on to his phone 15 with cloned serial number GT70PRZ3X. Paano niya nalaman ang serial code number ng cellphone? To verify and confirm his flight paths and flight details. So ito, October 9 at 10:05 p.m. flight from Madrid to Dubai. Layover for almost 2 days. Nasa Dubai na si Saldico. October 11, around 3 a.m. flight from Dubai to Singapore. Na pabalita, itong mga past few days, na litratuhan siya ng mga OFWs natin sa may isang litrato sa Portugal, may isang litrato sa Spain. Parang ang nangyayari sa kanya, parang wala na siyang mapapagtaguan, wala nang mapupuntahan. Kasi sa totoo lang bawat sulok talaga ng mundo may Pinoy. Ito totoo yan sa iba't ibang bansa. Diba? Siyempre, kilala yung mga kababayan natin ng mga masisipag yan. No? Kaya minsan nga talagang kinukuha talaga sa ibang bansa, talagang mga kababayan nating mga Pinoy. Diba? Kaya, kahit saan siya magpunta, huli ka. Diba? Wala siyang kawala. Pero ang galing din, no? Iba talaga pag maraming pera, no? Ano-ano ka na lang, palipat-lipat ka na lang ng bansa. No, o kung mayroon kang mga kasong ganito, madali mong pagtaguan. Kapag may pera ka talaga, iba talaga ang Iba talaga, mahirap kang makita kung tutuusin Pero ito, nakikita naman siya, syempre, hindi naman basta-basta yung kasi yung kinasasangkutan niya No, pero kung sa mga natural na tao lang yan, malamang ko, naku. Iba nagtatago lang sa mga likod bahay, hindi katulad dito, pa iba-ibang bansa na lang, no? So ngayon, nasa Dubai na siya, papuntang Singapore. Sabi niya, it's obvious. Parang ginagawa mong monumento to Baclaran lang, no? Tapos Baclaran to Parañaque, Baclaran to Cavite, parang ganun lang, no? Galing, no? Trying to avoid the crowd by choosing late flight hours. PH government. You want to catch him, right? Here you go. So ito, ito na yung ticket mismo. Mr. Saldico, frequent flyer number, o yun, may number, advanced passenger information, ticketed,
Booking status confirmed. Seat number 01A. Naku, Kompleto impormasyon, ah. 01A. First class ito. Dito mo naman pa, first class pa, no? Grabe talaga. Ako natatawa ako dito kay Mr. Saldi. Mister, kahit pa paano, may paggalang pa din po ako sa iyo. Natatawa ako dito yung tungkol sa sinabi niya kay VP Sara noon, no? Yan, ganyan, dapat panagutan niya yung 150 million, ganyan, 125 million. Ito na lang, kamusta naman po kaya yung inaakusa sa inyo? Diba? Para talagang yung karma bumabalik. Kaya nga sinasabi ko nung una, no, lagi kong nababanggit, huwag nyo kasi masyadong kinakalaban yung mga Duterte. Alam nyo ba, para silang may sumpa. Di ba? Para silang may sumpa Kasi kung sino yung kumakalaban sa Duterte, tumatalbog pabalik sa kanila. Gaya niya, sinasabi na si BP Sara daw, sinabihan niya si BP Sara, at panagutan niya yung 150 million confidential fund. O kita mo, ganun naman ang nangyari sa kanya. Kung ano yung sinabi niya, yun ang nangyari sa kanya. Sa kanya bumalik. Mas malaki pa, di ba? DX, okay, Madrid to Dubai. Ayan. October 9. And then, Dubai to Singapore. Saturday, October 11. Booking status confirmed. Another seat. 0118. Yan. Grabe. Ang galing naman ni DJ. Salamat. Oo nga no? Detalyado talaga. Parang daig niya pa talaga, investigador. Hindi talaga, ang galing. Diba? Ang galing. Kaya nga chase, diba? Being chased ba? Diba ito chase yung huli, diba? Huli ang parang. Correct me if I'm wrong, mga katunay. Din Chase, sa ginagawa mong ito, yung panawagan, Philippine government, sabi niya, do you want to catch him right? Wala. I don't know how will I call it, itong gobyernong ito, halatado. Opinion ko lang ito pinapalabas nila na isa si Saldico sa mga hahabulin nila. Kaya nga ang DOJ, NBI DOJ, nag-submit na ng case build-up ng prosecutor. Sasampahan daw nila ng kaso si Saldico. Tagal naman. Hanggang ngayon, wala pa rin kaso. Okay? Yun nga, kaya nga sinasabi natin tagal naman. Lagi nila sinasabing sasampahan ng kaso Saldico sasampahan. Pero nakita nyo, parang ginagawa lang monumento to baklaran yung ibang bansa. Diba? Halos malayang-malaya siya. Pero si VP Sara halos parang gusto niya nang hitakin sa kulungan. Diba? Pero ito, diba? Itong tao na to, hindi pa nga ata nakakapag-ano to masyado Hindi pa nakakapagpaliwanag masyado to sa mga inaano sa kanya Diba? Kaya sinasabi na, kakasuhan. Kasi nangyayari sa atin ngayon, puro salita. Kulang sa gawa. Pero pagdating sa Duterte, gawa sila ng gawa. Oo, pag ang mga Duterte mai-involve, hindi lang sa salita. Ginagawa din. No? Kailangan mapakulong natin yung mga Duterte. Talagang ginagawa nila yung paraan. Gumagawa sila ng paraan hanggang sa gusto nilang i-impeach si BP Sara, gusto ipahuli si PRRD, pinadala sa PRRD sa dahig. Gumagawa sila ng pagkilos. Pero dito sa mga ganitong tao na talagang may pananagutan sa bayan, 'di ba? Talagang wala, parang ganyan lang. 'Di ba? Puro salita lang. Walang gawa tayong nakikita. Ano lang, case build up pa lang. Ang ICI naman, papadalhan nila ng subpuena to attend the ICI private hearing. O, di ba? Isa pa yan, yung ICI, private hearing.
Bakit kailangan nilang gawing private ang hearing? Etong mga to, may atraso to sa taong bayan. Bakit kayo lang ang gustong makarinig ng sarili nyong hearing? Kasi alam nyo sa ginagawa nyong yan, o sinasabi nyo ayaw nyong makalabas, ganito, baka mamaya kumalat. Baka mamaya ba may maling impormasyong masabi yung ganito? Hindi. Karapatan pa rin ng taong bayan na malaman kung ano man yung lalabas dyan sa hearing na yan, kung ano yung pinaghihiringan nyong yan. Hindi nyo pwedeng itago yan sa taong bayan dahil sa taong bayan sila may atraso. Sa taong bayan sila nakagawa ng hindi maganda. Ibig sabihin ng taong bayan walang karapatang manood o makinig sa kung ano mang sasabihin dyan sa hearing na yan na dapat kayo-kayo lang. Susuluhin nyo lang. Bakit? May gusto ba tayong pagtakpan? Diba ganun yan eh? Bakit ipa-private nyo lang? Hindi dapat pina-private yan. Kung gusto nyo maging transparent, ipakita nyo sa mga tao, hindi sa salita lang. Kasi hindi lang naman kayo ang hindi lang naman kayo ang naagrabyado. Buong Pilipino, buong taong bayan. Okay lang sana kung kayo-kayo lang, kahit mag-private, wala kaming pakialam. Kaso kaming lahat ang apektado sa nangyari. Tapos kami pa yung hindi makakita, parang hihintayin na lang namin kung ano yung magiging resulta nyo dyan sa private hearing. I don't know with Blue Ribbon Committee kung may hearing pa ba. So, hanggang doon na lang eh. Wala akong nakikita sa Philippine government na seryoso ang administrasyong ito para mapabalik si Saldico dito sa Pilipinas. Anong kasabihan natin? Kung gusto, may paraan. Maraming paraan. Kung ayaw, may dahilan. Kung ayaw, maraming dahilan. Yes. Kaya nga sinasabi ko din etong kaso na to, tungkol dyan sa flood control project, hindi malulutas ngayon yan. Kung sino man ang taong nasa likod niyan, kung sino man ang mastermind, kung sino yung mga sabit yan, hindi malulutas ngayon yan. Puro salita lang yung mangyayari, puro pangako lang yung mangyayari. Magkakaroon ng resulta yan. Magkakaroon ng mga yan, kapag natapos, kapag nagbago ang administrasyon. Kapag iba na ang maging presidente, iba na ang mga doon yan. Doon mahahalungkat yan. Kaso ang tanong dyan, ito. Ang tanong kaya, magkaroon pa kaya ng 2028 election? Ay, minsan iniisip natin eh. Kasi parang kino-cover na nila lahat ng mga lahat ng mga pwesto, lahat ng 'di ba? Bansa talaga natin ngayon nagiging kawawa. Mismo na si ex-Senate President Franklin Drilon and former Ombudsman Conchita Carpio Morales ang nagtataka o nagsasuggest na i-cancel na ang iyang passport. That's the most radical thing to do. Oo, para hindi na siya makaalis. Para dito na siya bansa. Dahil kailangan siya talaga rito eh. Ibig sabihin kailangan siya rito, kailangan sagutin niya lahat yung mga nasa investigasyon na yan. Hindi pa pwede at hindi dapat private yan. May karapatang malaman ng mga tao. May karapatang malaman ng mga tao yan kung anong ilalabas. Mayroon ba ang ginagawa ang example, ang procedure yan na naiintindihan ko, ang Kongreso, ang Kamara, kung talagang hahabulin nila si Saldico, Congress will request DFA. And DFA will napakadali i-cancel ang kanyang passport. Ganyan nga eh. Napakadali. O sinabi ni General Macanas, napakadali i-cancel ang kanyang passport. Maraming paraan. Kay PRRD nga eh. Napadala nila sa ICC ng ganun-ganun lang eh. Tapos etong tao na to, hindi nyo magawa ng paraan. Di ba? Kay PRRD, nagmamadali sila na mapadala si PRRD sa dahig. Kaya nakikitaan kayo ano yung hirap dito na mapigilan to na magpunta sa ibang bansa. Hindi mahirap. Kaya yun yung kasabihan na kung gusto may paraan eh. Maraming paraan, marami kayong paraan na pwedeng magawa.
Pwede ipa-hold yung passport niyan. 'Di ba? Para hindi na siya wala eh. Pinababayaan lang eh. Ganyan ang ginawa nila kay ex-Congressman Teves. Kaya napabalik nila. Oo. Ganyan din ang ginawa nila kay Alice Go. Kasi gusto nila talagang pabalikin ng Pilipinas na gawa nila. Ngayon, Saldico, may ginagawa ba? Parang wala. So, anong ibig sabihin nito? Opinion ko lang ito, hindi na babalik si Saldico sa Pilipinas. Oo, kapag pinabayaan nila ng pinabayaan yan, wala talaga. Palayo na ng palayo yan. Di ba? Hindi niya na makita yan. Sada. Ko naman. Bakit? Para walang mabulgat. Parang ang nangyayari kasi parang pinapalayo nila ng pinapalayo eh. Parang umalis ka na dito, parang ganyan. Sige, malaya ka dyan. 'Di ba? Pero kung tutusin, kung si BP Sara makakasuhan ng ganyan. Tapos si BP Sara nasa ibang bansa, ganito, na sabihin nila parang yung katayuan ni Tony Mr. Saldi. Palaman ko si BP Sara, pa-hold nila yung passport nun. Siyempre, Duterte yun eh. Diba? Kailangan Duterte, anuhin natin yan, nasikasuhin natin yan, kilusan natin yan, ura-urada. Diba? Pero eto, kita mo, halos malayang-malaya sa ibang bansa, ginagawang monumento to baklaran lang yung ibang bansa. Tuwan-tuwa sila, parang tuwan-tuwa to na, hindi okay na, parang ginagawa niya, tinutulak nyo lang siya palayo ng palayo. Kasi siya ang link, the greatest link sa kanyang kapartner, na sinasabi nila na huwag daw banggitin ang pangalan yung kanyang kapartner o kanyang boss. Kumbaga, nasa kanya yung kasagutan, no? Abangan after 3 years, parang once na bumalik si Saldico at magsalita, delikado ang kanyang boss. Kaya nga pinalitan din yung Senate President para, hanggat maaari, di ba? Gulat tayo eh. So ano ba Pinalitan talaga yung ito? ng Blue Gusto Ribbon. ba nila ng pananagutan? Gusto ba nila ng Ang gusto lang nila is yung mga maliliit na isda. Example. Yun lang, yung mga contractor. Mga contractors. Yun lang. Example. Mga DPWH district engineers. Para kasing ang gusto lang nila, ang managot yung mga contractor, yung mga district engineers, sila lang. No, pero hindi naman kikilos yung mga contractor na yan kung walang nasa likod nila. Hindi naman ganun katatapang yan eh. 'Di ba? Ikaw ba, kikilos ka na wala kang padrino? Halimbawa, may kaaway ka, may susugurin ka, 10 kaaway mo. Tapos, susugod ka mag-isa, kaya mo yun? Hindi. Meron kang mabigat na padrino, kaya matapang kang susugod sa kanila. Hindi ka naman si FPJ. Politiko? I don't think so. Although ang ICI meron na siyang request sa DOJ na ang mga politikong allegedly nasasangkot, may sama sa Immigration Lookout Bulletin Order. But hanggang doon lang. Wala na. Next na tanong, nasaan si Congressman Martin Romualdez? Wala, tahimik. Baka mamaya nasa Pangiti-ngiti. labas na rin. Ayon, natating natunghayan ng video na nagbula kay Pinas News Portal at syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.